Mula ngayon, ang buong angkan ng Lee ay ipapatapon sa silangang dagat. Ayaw kong mapunta sa isla ng mga destiyero. Ipatapon sa silangang dagat. Sa islang pinagtatapunan. Dito ba ang pagpapatapon? Gaga naman, parang bakasyon na may sahod pa. Bumalik tayo sa komportabling lugar. Ang apong ito ng lumamong ama noon ay ang pinakamagaling na punong baryo sa tabing dagat. Sa edad na 5, nang huli na ng hipon. Sa edad na 10, marunong nang sumisid. Sa edad na 15, lakas loob na kung umasta. Sa bagyo, hahaha. Anak, ano na ang nangyari sa iyo? Ama, ako. Sobrang lungkot ko. Kapag naaalala ko ang tubig sa dagat na iyon. Kapag inaalon ako ng dagat na iyon, parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Ang bait mo naman, napahintulutan mo pa siyang malungkot. Bilisan na nating umalis. Hindi alam kung buhay pa o patay na. Dinala pa ang utos ng hukuman, hindi pwedeng suwayin. Bawal umalis sa isla. Nasa kamay na ninyo ang buhay at kamatayan. Tapos na, wala tayong tubig at bigas. 3 araw lang tayong tatagal. Mamamatay na ako sa gutom. Tumahimik ka. Ang iyak mo lang ang alam mo. Isa pang ang sigaw. Subukan mong hindi, itatapon kita sa dagat. Lifan, baliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Wala akong oras makipaglaro sa inyo. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Ama, ilan na lang ba ang lalagyan natin ng gamit? Ito na lang ang natitira. Inumin natin sa daan. Basag na, parang ilalim na lang ang natira. Liwen, pumunta ka roon at humanap ng basang buhanginan. Hukayin mo ako ng hukay na kalahating metro ang lalim. Bakit ako ang hukay? Ayoko. Mamaya gagawan kita ng tubig, huwag ka munang uminom. Tubig, hahaha. Baliw ka ba? Tubig ang paligid sa 4 na sulok. Saan ka pa kukuha ng tubig? Kung makapagpalabas ka ng tubig sa dalampasigang ito, kakilalanin kitang ama, ha? Tiyo, sinabi mo iyan. Saksi ang lahat, ha? Pag nagawa mo iyan, tapos na. Paano pa magkakaroon ng buhay pamilya niyan? Takpan mo ng tela, mapupuno na ng tubig ang pinggan. Akala mo ba Dragon King ka? Ay naku! Huwag na kayong mag-ingay, tipid muna ng lakas. Huwag muna kayong magmadali, paaanin muna natin ang araw. Sa ilalim ng matinding araw, ang tubig sa basang tela, pagsisipsipin ng init hanggang maging singaw. Kapag ang singaw ay tumama sa bahagyang malamig na tela, magiging mga patak ng tubig dahil ang gitna ng tela ay pinipindot ng mga bato at nagiging parang paagusan. Wala nang maalat na patak ng tubig. Dadaloy lang ito sa tela papasok sa tapayan. Hindi ko na kaya. Gusto kong uminom ng tubig. Sige nga, uminom ka ng isang lagok, ligtas ka agad sa kamatayan. Tingnan mo ang hukay. Ay grabe. Totoong tubig nga. Paano mo ito nagawa? Kaalamang pangkaraniwan lang. Ama, ikaw muna ang uminom. Talagang tabang tubig. Lifan, paano mo nalaman iyan? Nabasa ko lang sa libro. Ang sinabi ni Tiyo kanina ay hindi biro. Ipakita lang natin ito. Malakas ang sikat ng araw dito. Kung marami tayong mahuhukay na ganitong mga hukay, at gamitin ang dagat bilang talon sa lupa, sapat na iyon para sa buong pamilya natin. Ang husay mo, Kuya Fan. Bigyan mo ako ng isang lago. Uhaw na ang lalamunan ko. Kung tubig lang ang gusto mong inumin, kulang pa iyan. Mga kasama, kumilos na kayo at maghanda pa. May tubig na, mga kuya. May makakain ba? Hindi pwedeng tubig lang ang iniinom natin. Kanain. Hindi ba pawang kanin lang iyan? Huwag kang matakot, ama, mga lason iyan mula sa dagat. Noon, kahit magutom mamatay ang mga nasalanta sa baybayin, hindi nila kinakain ang mga iyan. Wala kayong alam sa dagat. Tingnan ninyo at makikita ninyo. Huwag ninyong sabihin na mamamatay na kayo, Kuya Shuang. Kainin mo ang sa iyo. Hindi ako kakain. Kahit magutom pa ako, hindi ako kakain ng nakakadiring iyan. Litsa, sige na nga, mamaya, huwag kang humingi sa akin. Uy, ang galing.
Halimaw sa dagat. Ito ay malaking alimasag. Sobrang dekalidad. Ito ay sili na kuhol. Igisa mo ng todo. Ito ay kuhol na badhahan. Noong una, tinawag ito ng matatanda na paa ng manok ng dagat. Ang luhong ito, premium na pagkaing dagat. Diyan ng isda. Ang taba-taba nito. Talaga bang wala kang problema? Masarap pala ng husto. Ah, bakit naman sobrang bango ng bagay na ito? Sino ang nagsabing kahit mamatay sa gutom ay hindi kakain ito? Hindi pa nga nalalapitan, naamoy na agad. Malutong sa labas at malambot sa loob. Napakasarap sana kung mas marami lang sana ang bawang. Fener, bigyan mo ako ng tikim. Mag-ingat, mainit iyan. Masarap, napakasarap. Sobrang sarap. Ha. Totoo ba iyan? Kuya, baka gutom lang iyan at guni-guni na. Kumusta si Tio? Nalason ba siya? Ang mga panghid at pagkaing dagat na kinain ko noon sa kabiserang lungsod, hindi pa maihahambing sa kahit hiblaman lang nito. Bigyan ninyo ako ng isa. Ako ang anak mo. Ah, ah, Kuya, desidido na ako. Mula ngayon, sasama na ako sa inyo. Sabihin mo lang, kahit saan pa iyan, susunod ako ng walang pag-alinlangan. Fener, noon ay malabo ang mata ni Tio. Pero sa islang ito, mula ngayon, ikaw na ang masusunod. Lumaki na ako. Mga kasama, magising kayo. Magsagawa tayo ng isang pulong. Matapos ang nagdaang gabi. Siguradong malinaw na sa lahat ang isang bagay, dito hindi kami maabot ng batas ng korte. Ninang mga makapangyarihan sa kabiserang lungsod, dito ang tanging umiiral ay ang batas ng kalikasan. Kapag hindi kumilos, mamamatay sa gutom. Fener, magsalita ka na. Ano ang gagawin natin ngayon? Kaya pa ba ng matandang katawan na ito? Una, ayusin natin ang pagkain. Ikalawa, gumawa ng asin. Huwag kayong mag-alala sa pagkain, basta humupa na ang alon. Ang bahaging ito ng dalampasigan ang magiging palengke natin. At ngayon, ang susi ay asin. Ang paggawa ng asin, Fener. Noong isang araw, nakagawa ka ng alat na tubig. Tutulungan ka ni Tio. Pero sa paggawa ng asin, baka nananaginip ka lang. Sa makaluma hanggang sa makabago. Ang paggawa ng asin ay lihim na sining na kontrolado ng korte. Kailangan ng napakalaking kawa. Dapat libo-libong kati ng asin. Maghapon at magdamag na pinapakuluan. Ay naku, ngayon wala na nga tayong kahit isang pirasong bakal. Paano ba pakuluin ang asin? Kuya, at ang magaspang na asin sa tabing dagat ay mapait at mapaklapa. Kapag masyadong marami, nakakamatay pa. Ang kinakain natin sa kabisera ay pinong asin lahat. Sino ba ang nagsabing magpapakulo ako ng asin? Ang pagpapakulo ng asin ay isa ng napakaluma at sablay na paraan. Sayang sa oras at lakas. Mababa pa ang produksyon. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng bagong salita, pagpapatuyo ng asin. Pagpapatuyo ng asin. Tigilan ang puro daldal at magsimula na sa trabaho. Mga babae, pumunta kayo sa gubat at maghanap ng tuyong sanga at malalapad na damo. Habang mas marami, mas mabuti. Wangkay, isama mo ang ilang tauhan. Pumunta kayo sa tabing dagat at pulutin ang mga matutulis na kabibe. Chio Liwen, kayo dalawa, isama ninyo ang natitirang mga lalaki at sumama kayo sa akin. Kuya, ano bang gagawin natin dito? Puro bato lang dito. Kun inyo ang mga kabibe sa kamay ninyo, linisin ninyong lahat ang buhangin at durog na bato sa hukay. Tapos punuin ninyo ng tubig dagat ang mga hukay na ito. Tapos, ibabalik mo ba ang tubig dagat sa mga bato para patuyuin sa araw? Tama, patuyuin sa araw. Bago magtanghali, ang mga pit na ito dapat mapuno ng lubos. Hindi pa napupuno ng tubig dagat. Nagugutom na ako. Mga kapatid, kuya, pagod na ako. Napuno na ng tubig, ano na? Sandali. Lumabas na ang asin, talagang ang lumabas na ang asin. Salamat sa langit, may asin na tayo, may pag-asa na tayo. Tio, huwag.
Ama, ayos ka lang ba? Lifan, anong tumatakbo sa isip mo? Hindi asin yan. Pahihirapin mo ba kaming lahat? Hindi pa nga kita pinatitikim. Ikaw pa talaga ang nagpilit na isubo iyan sa bibig mo. Kasalanan ko pa ba kung tawagin itong brain na matapang? Hindi lang asin ang nasa tubig dagat. Marami ring dumi at kalat. Diretso mo lang inumin. Hindi pa kita nalason, buhay mo pa rin yan. Naku po. Ang ibig mong sabihin, hindi pwedeng kainin ang asin na pinatuyo rito. Hindi lang hindi pwede. Kapag nakain mo pa ng marami, malalason ka pa. Nagmukha tayong abala ng buong umaga. Sino ba ang nagsabi sa inyo na nag-aksaya kayo ng oras? Una lang iyan. Ang susunod ang siyang pinakamahalaga. Liwen, pumunta ka at sindihan mo ang mga tuyong sanga na dinala ng mga babae. Kapag mas malakas ang apoy, mas mainam. Pagkatapos masunog, itabi ninyo ang uling na kahoy para sa akin. Tiyo, magdala kayo ng mga tao sa dalampasigan at hukayin ninyo ang pinakapinong puting buhangin para sa akin. Hugasan ninyo ito ng malinis sa tubig. Wangkay, humanap ka ng ilang maliliit na batong pinong-pino. Tandaan ninyo itong mabuti, isang lihim na teknik ito na minana pa. Kuya, ano bang kalokohan na naman iyan? Mamaya malalaman mo rin kung sino ang kalokohan. Tiyo, iyong matapang na pampaligo na sinubukan mo kanina. Kasama ang mapait na magaspang na asin. Tunawin ninyo sa tubig. Ibuhos ninyong lahat sa sisidlang ito. Ha, ibubuhos. Hindi ba hahalo na iyan sa buhangin? Diyos ko! Paano nangyari iyan? Ang tubig na sumisingit sa putik at buhangin, bakit naging ganoon kalinis? Iyan ang tinatawag na activated carbon adsorption at multilayer na pisikal na pagsasala. Nakaka-absorb ang uling ng mga lason at mabahong amoy. At nasasala naman ng buhangin at bato ang mga dumi. Kakababa lang ng mga mapait na alum at putik. Puro naiwan sa loob ng bariles. Hindi ako naniniwala, tikman ko nga. Walang peik. Wala ni katiting. Asin lang ang lasa. Naku, parang wala lang. Tubig pa rin ba ito? At, ito ay asin na parang bulak ng nyebe. Ito talaga ang dekalibreng asin na parang bulak ng nyebe. Kahit ang emperador, wala itong kasing puti. Ano ba, totoo ngang asin? Sige na, ibang klase ito, parang hindi pa nakita ng mundo. Magkano kaya ang bentahan ng ganitong asin sa kabisera? Magkano ang giant ng salt and iron monopoly ng Dakian ay? Ang karaniwang magaspang na asin, ilang dosenang wen lang kada gin. Tulad nitong dekalibreng asin na kasing puti ng bagong yelo, para lang iyan sa mga maharlika at may kaya. Kung dalhin mo sa itim na pamilihan, isang layang ng snow salt, pwedeng ipalit sa 10 layang ng pilak. Minsan pa, walang presyong makapantay. Isang layang ng asin, 10 layang ng pilak. Kuya, yung mga maliliit na hukay na ginawa natin kanina. Ilang libra ang naaaraw doon sa isang araw. Kung tatakbo ng todo ang produksyon. At may kasama pa itong filter na kagamitan. Kaya ang 10 libra, 8 libra sa isang araw, walang problema. 10 libra, 1 libra 16 na liang. 160 layang, 12 layang na pilak. Yaman na tayo, yaman na tayo. Ikaw ang lolo ko. Kapag meron na tayong teknolohiyang ito, bakit pa tayo babalik sa kabisera? Ang islang ito ang ating gintong hukay. Low profile, low profile. Ngayong ayos na ang problema sa asin. Pwede rin tayong mag-asin ng isda, pero hindi sapat ang kinain lang natin ng mga mumunting isda at hipon kahapon. Hindi iyon makabubusog. Liwen, isama mo ang mga tauhan. Saan ako susunod sa iyo? Tuluyin na lang natin ang paggawa ng asin. Ito ay pilak na puti. Pambihira ka talaga, hindi ka pababusog. Saan ka kukuha ng lakas para magtrabaho? Aalis ako para gawin ang isang malaking hanap buhay. Hindi tayo pwedeng magtapon ng lambat kung wala tayong isda. Sino ang nagsabing sa panghuli ng isda, kailangan laging mailambat? Tiyo, magdala ka ng mga tao para maglipat ng mga bato. Malalaking bato sa ibaba, maliit na bato sa itaas. Ayusin ng pahilis, parang letrang A. Magpatong kayo ng 2 pader na bato na kalahating metro ang taas. Ang bukas ay nakaharap sa dagat. Habang papaloob, mas makitid dapat. Sa dulo, mag-iwan ng butas. Punuin ng baging ang isang kulungan para harangin ito. Ano na namang klaseng bitag ito? Ito ang tawag na kapalong bato. Parang sinaunang bersyon ng water dragon.
Kapag mataas ang alon, aapaw ang tubig dagat sa pader na bato. Susunod ang pangkat ng isda sa agos papasok para maghanap ng pagkain. Pag humupa ang alon, bababa ang level ng tubig dagat. Hindi na makakalas ang pangkat ng isda. Mapipilitang sumunod sa agos papunta sa malalim. Sa dulo, may ipit silang lahat sa matulis na dulo ng ihi na ito. Kailangan lang nating mangalap, hindi na kailangan ng lambat o pain. Ang mga isda na mismo ang lalapit. Huwag nang maraming satsat at kumilos na. Bago tumaas ang alon ngayon, kailangan itong maayos. Tapos na ang trabaho, hintayin na lang natin ang pagtaas at pag-urong ng alon. May isda talaga. Dapat higit 100 libra ng isda ito. Huwag kang manganga, ngayong gabi, kain tayo ng nilagang sibas. Ang bakas ng paa na ito, kakaiwan lang kanina. Hindi ba ang pinakaliblib na isla ay isla ng gubat? Kung ganoon, kaninong bakas ng paa ito? Nakasuot ng ganitong sapatos na hindi dumudulas. Hindi talaga ito karaniwang taong naiipit sa gulo. Parang mga pirata pa nga na sanay gumapang sa mga batong-bato. O mga tulisan. Bilis, halika na. Mas makapal pa sa hita ko ang hipon na ito. Mukhang kailangan ng itaas ang level ng survival game sa islang ito. Kuya, ang laman ng hipon na ito ang lambot. Isama pa ang mahiwagang asin na ito. Pakiramdam ko, ang mga nakain ko noon sa kabisera ay puro pagkain ng baboy lang. Dahan-dahan lang kayo kumain, baka maagawan pa kayo ng sabaw. Sino ba ang makakahula niyan? Sino mag-aakala na ang pagpapatapon sa isla ng Suigu ay magiging ganito kasarap ang buhay? Grabe, Tio Lee, lubos ka nang nahulog dito. Hahaha, Amali. Liwen, kayong tatlo, dalhin ninyo ang mga gamit at sumama kayo sa akin. Hahaha. Nakita nila tayo. Huwag kayong maingay. Kanina, sa likod ng gubat na kawayan, nakakita ako ng bakas ng damo. Hindi iniwan ng mga opisyal, at hindi rin karaniwang taong naiipit sa gulo. Tinatayang may grupo ng mga tulisan sa islang ito. Mga pirata, huwag ninyo akong takutin. Hindi pa nga ako nakakakuha ng asawa. Grabe naman ito, paano tayo nito? Baka kailangan nating magtago sa loob ng kuweba ng mga batong-bato at maging mga pirata rin. Tapos na, tapos na. Nako, laglag tayong lahat ngayon. Ang mga tulisan na iyon, pumapatay ng hindi kumukurap. Sa lagay nating ito, mahina at may sakit pa ang buong pamilya. Kapag nakasalubong natin sila, parang tupa tayong nakatakda para katayin. Saan pa ba tayo tatakbo sa isang islang kasing laki nito? At saka, bakit pa tayo tatakbo? Wala ngang magbabantay sa atin dito. Ang libreng lakas paggawa, sila na mismo ang dumating sa pintuan natin. Libreng lakas paggawa, kuya. Nasiraan ka na ba ng ulo? Siguradong may dalang kutsilyo at baril ang mga iyan. Sa atin, natitirang bolt na lang ng alimango ang hawak. Ano ang ipanghuli ninyo sa kanila? Bilang lakas paggawa, ipaulo mo na lang at banggain ba? Sino ba ang nagsabi na balat ng alimango lang ang hawak natin? Mayroon tayong pinakamahusay na kemikal na sandata sa buong mundo. Anong kemikal na sandata? Huwag nang magtanong pa, makinig kayo sa utos ko. Tio! Bumalik ka agad. Lunurin mo yung natirang abo ng mga damong nasunog kanina sa araw, at yung puting kabibe na nasunog sa bunto ng apoy. Lahat ipunin mo rito. Durugin mo gamit ang bato hanggang maging pulbos. Liwen, puntahan mo ang mga babae at tanungin mo kung ilan ang nahanap nilang ligaw na sibuyas at bawang sa araw na ito. Nakakita sila ng ilan. Ama! Pumunta ka at kunin ang isang timba ng pinakuloang mapait na pampalamig na tubig na natira matapos salain ngayon. Yung galing sa pinakapait na halamang lunas. Huwag mong ibubuhos. May nakuha rin naman ako ng kaunti. Ano ba ang gagawin mo niyan? Ipakain mo sa kanila. Magandang ideya iyan, ama. Ano ba talaga ang binabalak mo? Pangunahing sangkap nito ang calcium oxide, na siyang apog. May halo itong calcium carbonate. At itong maasim na sabaw ay may magnesium chloride. Huling hakbang. Kahit ano pang mangyari pagkalipas ng ilang sandali, takpan ninyong lahat ang ilong at bibig gamit ang basang tela, at magtago sa bahaging paahon sa likod ng bunto ng apoy. Kung wala ang utos ko, walang lalabas na kahit sino. Boss, naamoy mo na ba? Ang bango.
Ang mga basang hipong ito. Sa gitna ng araw, sa tabing dagat pa talaga. Nagkalat sila ng puting asin na parang yelo. Boss, ano pa ang hinihintay mo? Diretso na natin silang lusubin. Ang mga asin na parang niebe at lahat ng laman dagat ay magiging atin na. Tumahimik ka, hambog. Ang mga taong ito, kaya nilang gumawa ng ganito karaming ingay sa araw pa lang. Baka nga matigas ang ulo ng pinuno nila. Pero kung tutuusin, matigas lang naman siya. Sa abandonadong islang ito, isa lang siyang batang hampas lupa. Mga kapatid, sinalakay ang bahay. Tandaan ninyo ang batang leader na iyon. Dali, dakpin nyo agad, para hindi na humaba pa ang gulo. Tumulak kayo diretso sa harapan. Anong trip yan? Mata ko ang mga mata ko. Aray-aray-aray, nabulag ako. Kuya, grabe, ang saklap naman nito. Ang saklap. Kung sumugod sila kanina at pinatay ka, patay ka na sana. Akala mo saklap pa rin yan. Aray, bugbog sarado ako. Lolo, tumigil na kayo. Maawa na kayo, itigil nyo na. Magdala kayo ng mga lubid at itali ng mahigpit ang mga kamay at paa nila. Tubig. Bigyan mo kami ng tubig, nakikiusap kami sa inyo. Puno na ng usok ang lalamunan ko. Tubig, Liwen. Kaninang, hindi ba may isang bariles pa ng hindi pa nagagamit na tubig sa tabing dagat? Ipainom mo sa kanila. Sige, kuya. Ano to? Mukhang di pwede. Ngayon, isang tanong ko muna. Sagot ka ng isang sagot. Hindi po, hindi po. Magtanong ka, boss. Sigurado akong sasabihin namin ang lahat. Kayo ba? Ilan pa bang katulad ninyo ang meron sa isla? Makinig kayo kay Lolo. Matagal na kaming mga kriminal na itinapon dito sa islang ito. Tulad namin, sa hilagang bahagi ng islang ito, mga 30 mahigit pa siguro ang tao. Kasama nila ang pinuno nilang si Black Shark. May ilang magagandang gulok siya sa kamay. At meron pang isang kinakalawang na pana. 30 mahigit na tao. Ayos na ayos, kuya. Ikaw, ayos ka lang ba? Kaya ko to ng maigi. Liwen, isipin mo. Gusto nating palakihin ng 10 beses ang alatang lupa. Kung lahat ng lalabas ay kukunin, ilang tao kaya ang kailangan? Kahit minimum 30 malalakas na trabahador. Baka isang buwan na walang pahinga, araw at gabi. Nga, hindi ba parang pagtulog lang na may magdadala pa ng unan? 30 matitikas na lalaki, lahat libre, may trabaho pa. Gusto mo bang kami na ang gumawa para sa inyo? Bakit, ayaw mo ba? Ako naman. Maawain at di makitang may dugo. Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ninyo. Una, ihahagis ko kayo ngayon din sa dagat para ipakain sa mga isda. Pangalawa, simula bukas. Kayo ang magiging tauhan ko, Lifan. Araw-araw kayong magtatabas ng bato para gumawa ng alatang lupa para sa pangingisda. Kapag mahusay ang trabaho, busog at tirahan ang sagot. 3 kainan ng pagkaing dagat araw-araw, busog na busog. At may inuming tubig pa. Pero kung palpak ang gawa, sinisiguro kung hindi nyo abutin kahit ang paghingi ng kamatayan. Pipili ako ng pangalawa. Handa akong magtrabaho para sa inyo, parang kalabaw at kabayo. Basta busog lang ako. Mabuti, marunong kang makiramdam. Kuya, ano nang gagawin natin sa 30 mahigit na mga taksil sa Hilaga? Kung magsama-sama sila, baka hindi natin sila kaya. Huwag kang mag-alala, takbo lang sila ng takbo. Hintayin natin bukas. Kapag lumabas na ang unang batch ng snow salt na malinis, kusang lalapit at susunod ang mga iyan. Kapag dumating na ang oras, gusto kong ang bawat tulisan sa isla ng Suigo ay iiyak at magsusumamo pa sa akin para magtrabaho. Ayos na, Liwen. Itali mo ang mga bagong trabahanting ito sa mga poste. Bantayan mo ng mahigpit habang natutulog ang iba. Bukas ng maaga, paandarin natin ang lime salting mode. Dahan-dahan lang. Ano ang pangalan ng mga mata ko? Ang tawag kayong ito ay pampawala ng lason para sa iyo. Kagabi ay may natirang lason mula sa sandatang kemikal. Gets mo ba mataas na init na inihaw na inihaw? Ngayon lang dapat masira ang mga mata mong iyan. Mukhang hindi na kailangan, amo. Mas gumanda na ang paningin ko.
Buti marunong kang makiramdam. Gusto mong kumain. Kung gusto mong kumain, humingi ka. Maging tapat ka. Pag nagtanong ang kuya ko, sagutin mo kung ano ang tanong. Huwag kang magpapalusot kahit isang peking salita. Bubugbugin kita hanggang maging pulbos. At painitin sa batong ito. Mga bata, talagang gusto ninyong manatili kayong mga buhay sa pagkakasala. Kapag bahagya kayong nag-ingat, sasagpangin kayo ng buhay na bula. Sa islang ito, Ama, ano ang pinakamahalaga? Tubig at pagkain. At asin. Lahat mali. Ay paggawa. Paggawa. Sa pamilya natin, ilang dosena lang ang tao. Karamihan ay mga babae at mga bata. Kung gusto nating mabuhay at higit sa lahat yumaman, sa liblib na islang ito. Sa dami lang natin ngayon, wala tayong mararating kahit mapagod pa tayo hanggang mamatay. Pero ang 5 taong ito, sila ang unang batch ng ating mga empleyado. Maawa ka, Lolo. Sige na, wag na kayong mag-ingay. Sa islang ito, mas madaling mamatay kaysa mabuhay. Kaya manatili kayo sa pamilyang Lee at magtrabaho para sa amin. Bilang kapalit, pakakainin ko kayo ng 3 beses sa isang araw. Busog sa isda at hipon. At sapat ang tubig at kanin. Trabahong maayos. Baka isipin ko pang ang bigyan kayo ng kalayaan. Para mabuhay kayo sa islang ito na parang tunay na tao. At may kain tatak araw-araw. Saan mo nakikitang parusa iyan? Abala na iyan sa saya. Ikaw, totoo bang sinabi mo iyan? Para sa mga sumusunod sa mga alituntunin, natural na hindi ako gagamit ng mga parusang iyon. Pero kung mailalabag sa mga alituntunin, at mailihim na masamang balak, tiyak kong paparusahan ng mabigat. Walang awa. Ang sinabi ko, gagawin ko. Maliit lang, siguradong susunod kami. Susubukan namin ang buong lakas. Sabihin mo na kung ano ang gagawin namin. Ano ang gagawin namin? Maganda. Pinakawala ni Liwen ang mga ito. Bawat isa ay bibigyan ng kalahating alimango at isang mangkok ng tubig. Pagkatapos nilang kumain, may ipapagawa ako sa kanila. Sige, kuya. Makinig kayong mabuti. Ang gawain ninyo ay patagin ang mga batong ito gamit ang mga bato. At bumuo ng parisukat na mga palapag. Dapat bawat isa ay sobrang kintab. Wala ng bote. Wala bang gamit, sira-sira naman ang pinupukpok mo. Gamit. Esan. Ito ang gamit. Sa islang ito, ang kamao at utak ang pinakamagandang gamit. Huwag kang maghanap ng palusot sa akin. Bago magtanghali, kapag hindi ko nakita ang 5 kwalipikadong na antala, ang tanghalian ninyo ay buhangin lang ang makakain. Ikaw, Itong, saan mo naman natutunan ang teknik na iyan? Sa aklat ng ama, hindi lang kagandahan ang meron. May ginto ring bahay. Ngayong narito na ang mga tao ng pamilyang Lee, dagdag pa ang 5 bandido na iyon. Ang araw-araw na naubos na pagkain at tubig ay sobrang laki ng bilang. Ang pagkain lang ay huli mula sa mababaw na tubig na isda. Ang totoong malalaking isda, nasa malalim na bahagi pa ang tunay na kayamanan. Kung walang pukot, hindi ba pwedeng gumawa na lang ng lambat? Ginoong Fan, para saan po ba ang mga baging na ito? Ang gamit na ito, ang tigas at ang hirap gamitin. Pati ang gilid ay hindi maayos gamitin. Walang gilid. Gagawa tayo ng lambat na tulad ng gintong sinulid para makahuli ng malalaking isda. Ngayon, oras na para masaksihan ang himala. Wang Kay. Hiwain mo ang mga baging na ito ng manipis na parang daliri. Nakita mo na, ang susi ng bagay na ito ay ang inverted spike na disenyo. Ang binubuo ko ngayon ay ang core na balangkas. Ang pasukan ay kailangang gawing parang bunganga ng trumpeta. Malapad sa labas at masikip sa loob. Iyan ang unang kondisyon para makapasok ng maayos ang target. Lahat ng bahagi ay ituro mo papaloob. Madali lang pumasok, mahirap lumabas. Pagkapasok mo, masasagkaan ka agad. Wala nang balikan. Talaga bang makakahuli ng isda itong bagay na ito?
Kuya, mukhang malaking bitag ng pagong ito. Hindi naman pagong ang isda. Paano mo iyan ipapasok ng ganoon katanga? He, ang pagong pumapasok para sa langis, ang bitag ang binubutas. Ang isda para kainin, ganoon din kagaling sumuong. Ngayon tuturuan natin ng leksyon ang mga isda rito. Aba, hindi ko na kaya. Ang trabahong ito hindi talaga pang tao. Kapag nagpatuloy pa, kung hindi ako makakain ng tanghalian, mamamatay na ako sa gutom. Tumahimik ka, gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong hilahin pababa. Eve, ginagawa ko na. Medyo magaspang. Pero pasado sa puwersa, bawat isa, isang mangkok ng tubig, dalawang inihaw na alimango. Kapag tapos na, ituloy ang trabaho. Ang gawain sa hapon ay, kiskisin ninyong makinang ang 5 imbakan ng asin na ito. Kapag hindi ninyo napakintab, kalahati ang bawas sa hapunan. Pangalawang tiyo, liwen. Ang snow salt kagabi ay pagsubok lang. Ngayong araw, sisimulan na natin ang production line ng dumadaloy na tubig. Ama, isama mo ang mga tao natin. At ipagpatuloy ang pangolekta ng tubig tabang ayon sa paraan kahapon. At iyong lasong pampalamig na pinalabas ng mga bandido kahapon. Lahat ay ipunin ninyo, maghanda sa paghahati ng kita. Pangalawang tiyo, ikaw ang bahala sa pagdala ng mga tao para ipagpatuloy ang paraang itinuro ko. Na maghigad ng bagong bato sa mga bato. Huwag kayong matakot mapagod. Kung mas marami ang mahukay, mas maraming pera ang kikitain natin. Kuya, ako naman. Ako rin pupunta para magdurog ng bato. Ikaw ha. May isang napakahalagang tungkulin ka. Anong tungkulin? Ngayong gabi, magpapakawala tayo ng 20 buwaya sa tubig. Maraming isda ang dragonfish dito, kaya kailangan ng pain. Ikaw ang bahala sa mga tao at pumunta sa tabing dagat para maghukay ng silkworms para sa akin. Pulutin mo ang mga namamatay na kabibe. Habang mas marami, mas mabuti. Ang mga ito ang kaluluwa ng dragonfish. Maghukay ka ng silkworms. Nakakairita, nainis tuloy ako. Kuya, hindi mo ba pwedeng palitan na lang ako ng trabahong mas presentable? Halimbawa, ako na ang bahala tumingin sa mga trabahong magugulong sindikato. Presentable. Sa islang ito, ang pinakamatinding presentable ay busugin ang tiyan. Huwag mo na akong lokohin. Kung ngayong gabi hindi makahuli ng isda ang dragonfish, ikaw ang ipapalit ko dyan. Ha! Tiyak na doon nagtitipon ang malalaking isda. Wangkay, kumuha ka ng ilang lumang layag na naiwan sa barko kahapon. At mga baging, gumawa ng simpleng kawit na kawayan. Opo. Amo, dala na ang pain. Naghukay ako ng 2 malalaking timba ng uod para sa inyo. At itong mga natirang kabibe, lahat nandito na. Ayos. Trick ito na may amoy para mang-akit. Para sa mga isdang karne sa malalim na dagat, ito ang ultimate na pabango. Tiyo, ikaw na ang magkalat ng mga baging sa baybayin. Huwag mong hayaang tangayin ng hangin ang puting kawayan. Huwag kang mag-alala, mamang. Ang katawan ni Tiyo, kayang-kaya pang humila ng kawit na kawayan. Dito lang. Dragon Dive 1. Dragon Dive 2. Ayusin ng maayos ang mga dive. Mamang, ito. Kakayanin ba ito? Kakayanin o hindi, bukas ng madaling araw malalaman mo na. Tara, tingnan natin kung paano na ang kalagayan ng mga trabahador natin sa gilingan. Dumating na si Master Lee. Hindi masama.
Huwag kang mag-alala, matanda. Sisiguraduhin kong mapupuno ito. Mapupuno talaga. Nakita ng mga yapak ng sindikato ang atin. Sa panahong ito, mahalaga nga ang lakas. Pero ang tunay na Diyos ay ang maihawak ng ekonomiya at supply ng pagkain. Yan ang tunay na Diyos. Ha! Young Master Fan, sasabog na ang dragonfish. Mahigpit ninyong bantayan ang Bamboo Island. Huwag kayong mataranta. Hindi ako basta-basta mapipigil. Parang may isang toro na nakasabit sa ilalim. Kaya mo ba o hindi? Gusto mo bang bumaba ako at tulungan ka? Tumahimik kang ang uwak ang bibig mo. Okay, sundin mo ang utos ko. Sabay sa galaw niya, higpitan ng kaunti, paluwagin ng kaunti. Hayaang mapagod siya. 1, 2, 3, sabay. Naku po. Isang bagsak lang ba nito ang pugad ng Dragon Palace? Yaman ang dala, kuya. Bilisan ninyong iahon. Ang hirap buhatin ng ganitong kalaki. Hindi ka siya sa kahoy na kahon. Tiyo, hilahin mo ang lubid doon. Ha ha ha. Umatras kayong lahat, umatras. Kahit pating kapag kumagat, buto ang talagang kagat. Dragon Dive 2, maglabas ng isdang hito na 100 gin. Kuya, aminin mo na ng totoo. Ikaw ba ang lehitimong anak ng Dragon King? Sa dagat na ito, ako ang Dragon King. Hahaha, si Dao Baliw. Natatanga ka ba? Nakalimutan na yata ninyo ang task na ibinigay ko sa inyo. Amo, kahit ngayon, gusto mo pa akong magtambak ng dagat. Hindi rin kailangang kumunot pa ang noo ko. Hindi na kailangan pang tambakan ng dagat. Ang ilang libong gin na isdang ito, hindi kayang maubos sa isang kainan. Opisyal nang nagbubukas ang pabrika ng pagkaing dagat ng pamilyang Lee ngayong araw. Makinig kayong lahat. Dao Baliw, ikaw at ang 4 mong kapatid ang bahala sa pagproseso ng isda. Kaliskisan ninyo ng maayos. Hugutin ang laman loob, banlawan ang tubig dagat. Ama, Tiyo, Liwen, kayo ang bahala sa pag-aasin. Kalat ng pantay ang premium na snow salt na napiga natin kahapon. Pahiran ito ng pantay sa loob at labas ng tiyan ng bawat isda. Kayong mga babae ang bahala sa maayos na pag-aasin ng isda. Isabit ninyo sa balangkas na itinayo natin kagabi. Patuyuin sa hangin ng dagat at sa matinding sikat ng araw. Hindi na kailangang pigain ang tubig. Palawakin ang hukay hanggang 50. Isang panig ay pagpapatuyo ng asin. Isang panig ay pag-aasin ng isda. Gawing base ng pakyawan ng pagkaing dagat ang basag buto na islang ito. Mga kapatid, dagdagan pa ninyo ang sigla. Sabi ni Lolo, ngayong tanghali, kakain tayo ng malinis na nilagang batik. Marami at lahat ay busog. Sino ang mga ngahas magtamad-tamaran? Bubugbugin ko siya. Dahan-dahan lang. Lahat ng ito ay pilak. Mag-aasin tayo ng isda gamit ang snow salt. Ni ang emperador, hindi ganyan kaluho. Ano bang alam mo? Sabi nga ni Master, ito ang top tier na lasa ng dagat. Sa Jiangnan, ang isang gin ay pwedeng ibenta ng 10 layang na pilak. Ha, may nangyayari pala. Lahat, maghanda. Sila ba ang mga tao ni Black Shark? Hoy, ang lakas ng ingay ah. Akala ninyong sino ako, wala akong kakayahan. Kaya ko ngang pakilusin ng ganito kalaki sa baybayin sa timog. Mga bagong dating lang pala, ilang maliliit na asong gubat. Hoy, Dao Baliw. Ikaw, inutil na walang utak.
Pinayagan mo pa ang ilang bagong dating na palaboy na tratuhin ka na parang aso. One-eyed wolf, tigilan mo ang kabobohan mo. Ngayon, opisyal na akong manggagawa ng grupo ng pamilyang Lee. Kain at inuman ng sagana, may mga benepisyo pa. Akala mo kung sino kang pwedeng pumunta rito at magwawala sa harap ni Lolo Lee. Zig said, ano raw bang kalokohan nitong grupo ng pamilyang Lee? Mukhang naghahanap ka ng gulo. Ngayon, ako ay sumusunod sa utos ng dakilang boss para singilin ang inyo sa bayad sa proteksyon. Itong maputing mukhang may takip sa ulo. Makinig kayong mabuti sa mga patakaran sa islang ito. Ang mga bagong dating ay kailangang isuko ang lahat ng pagkain, pati ang mga babae at mga gamit. Hahaha, tingnan ninyo ang dami ng isdang nakuha ninyo ngayon. At pati ang mga ito. Buwisit na sila. Saan nanggaling ang napakaputing asin na ito? Walang pait ang asin na ito. Kuya Wolf, premium na handog na asin ito. Napakagandang bagay niyan, sobrang taas ng presyo. Ano, hahaha. Sana may mata ang langit. Ngayong araw, mamamaldo ang matanda na ito. Lahat ng lalaki, patayin. Walang ititira. Ang mga babae at ang asin na ito, ibalik ninyong lahat kay boss. Kuya, ano nang gagawin natin? May pana sila. Ano bang amoy ito? Bakit ang bango? Gusto ninyong kumain? Ilagay ninyo ang asukal. Ako na ang kukuha nito. Pwede ka namang magpalipad ng isang palaso para subukan. Pero sinisiguro ko, na sa sandaling maipalabas mo ang palasong ito. Hindi lang ang sopas na ito habang buhay ka nang mawawala. Kayong 30 tulisan na nasa hilaga, ay tuluyan ding mawawala ang pagkakataong mabuhay sa islang ito. Naglalakas loob ka pang takutin ako. Dao baliw. Sabihin mo sa mga talipandas na ito na hindi pa nakakakita ng mundo. Ano bang ipinatikim namin sa inyo kagabi? Esan. Peking sabi-sabi lang iyan. Hayan, ulamin muna kita. Ang tawag sa iyo ay one-eyed wolf, tama ba? Tauhan ni Black Shark. Bago ninyo ako patayin, uminom muna kayo ng sabaw, para busog na busog kayong mga multo. Masasabing naibigay ko na ang dangal ng isang nagmamay-ari ng lupa. Hindi ka ba natatakot na may inilagay akong lason sa sabaw? Papatayin kita. Hindi na kailangan ng lason. Huwag mo akong dikitan, 3 taon na. Sa wakas nakakain din ako ng totoong masarap na pagkain. Ha ha ha. Masarap ba? Sobrang sarap, grabe. Araw-araw akong may sapat na sabaw na ganito. Hindi lang sabaw ang meron. May kinilaw na hipon, pritong alimango, at pinakamataas na uri ng isdang dagat. Hindi na kailangang pumatay o magsugal ng buhay. Basta magtrabaho lang kayo para sa akin. Trabaho lang ng trabaho. Ang yaman dito ay hindi maubos kahit pag nakawan pa ninyo ng 10 salinlahi. Ngayon, bibigyan kita ng isang gawain. Dalhin mo ang sako ng asin na ito at magbalik sa hilaga para hanapin ang inyong leader. Sabihin mo kay Black Shark na mula ngayon, nagbago na ang mga patakaran sa islang ito. Wala akong pakialam kung pirata siya noon o tulisan. Mula ngayon, sa isla ng Suigu, si Lifan ang may huling salita. Kung gusto niyang isama ang 30 niyang kapatid, para mairaos ang mga araw na ni tatlong kainan ay hindi pa busog. Kahit dumating pa siya para makipagpatayan sa akin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang pagdating sa mundong ito. Pero kung gusto niyang mabuhay ng maayos bilang tao, at gustong kumain ng seafood ng 3 beses sa isang araw, at gumamit ng dekalidad na pinong asin, bago sumikat ang araw bukas, pasunurin mo siyang ibaba ang lahat ng sandata at pumunta rito sa dalampasigan sa timog para mag-report. Opo, opo. Sige po, pupuntahan ko agad si Hua. Kuya, para mo na ring pinakawalan ang tigre at ibinalik sa bundok yan. Paano kung hindi makiusap si Black Shark at bukas dumating siya na may 30 tao para manalakay? Sige, pakainin natin sila ng lason. Huwag kang mag-alala.
Walang makakatanggi sa trabahong libre ang pagkain at tirahan, lalo na sa isang liblib na islang walang imburnal na ito. Mas delikado pa ang kapangyarihan ng kapital kaysa espada o sibat. Kahit lumayo pa tayo ng 1,000 li, kung talagang mangmang at matigas ang ulo si Black Shark, bukang liwayway bukas, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na pisika. Lampasan ninyo ang lahat ng tao. Bilisan ninyo! Bago gumabi ngayon, kailangan nating maatsara lahat ng batch ng isdang ito. Isampay para pagpasyahin sa hangin. Bukas tatanggap tayo ng panibagong batch ng libreng lakas paggawa. Ang bagyong ito, 3 araw nang walang tigil. Ni isang damong dagat, wala tayong mahuli. Kapag nagtagal pa ng ganito ang leader, hindi lang mapupuksa ng hukbong opisyal ang mga kapatid. Baka mamatay muna sa gutom dito sa wasak na islang ito. Later. Bumalik na ako. Saan ka na namatay? Hindi ba pinapunta kita sa timog para tingnan ang mga bagong dating na palaboy? Ano ang dala mo? Wala man lang. Nasaan ang babae at ang pagkain? Leader, pakikinggan mo muna ako. Leader, tingnan ninyo ito. Ano ito, leader? Ito ay asin. Bakit sobrang putla? Lasa mo nga, matanda. Wala ni kaunting pay. Asin lang ang nalalasahan. Talagang wala ngang pay. Nako, galing pala ito sa asin na pangpalasyo. Saan nyo ba nakuha iyan? Mula sa grupo ng mga bagong dating na destyero. Paano sila nagkaroon ng ganitong bihirang kayamanan? Matanda, sila mismo ang gumawa niyan. Diyos ko, para sa asin, kailangan pa ng bakal na piraso. Ang malaking kawaraw ay kailangan ng daan-daang gamit na asin. Sila ay ilang dosenang mahihina at sakitin lang. Anong klaseng kayang gawin nila? Matanda, siguradong hindi sila nagbibiro. Ako mismo ang nakakita. Gumawa sila ng ilang dosenang hukay na may tubig, tapos ay pinabilad lang nila. Ang naibilad ay puro asin talaga. Hindi lang iyan, mayroon pa silang isang kagamitang tinatawag na dragon ng lupa. Ihagis lang iyon sa dagat, makakahuli ka agad ng ilang libong pisi ng isda. Puro isda ang buong baybayin, nakatambak na parang bundok. Ilang libong pisi ng isda ang nakasalansan na parang bundok. Ang lider na maputing mukha na iyon na may takip sa ulo, si Lifan ang pangalan. Pinainom pa niya ako ng isang mangkok ng sabaw. Ang sarap nun, sobrang hindi mo akalain. Sabi niya, basta magtrabaho tayo para sa kanya. May ganitong sabaw pa na may isda at karne. Busog ka na, may trabaho ka pa araw-araw. Buong buhay ko, wala pa akong nakitang ganitong trabaho. Ang puti at batang mukhang walang balbas. Pero kaya niya akong gawing kabayo kahit baka ako. Mga kapatid, sa timog ay may tumpok ng isdang kasing taas ng bundok at may asinhangsing halaga ng ginto. Kung tutuusin, sila lang naman ay ilang dosenang mahihina at sakitin. Kaya ang lahat ng laman na bumagsak mula sa langit ay atin na. Mga kasama, bukas ng madaling araw, sumama kayong lahat sa akin sa timog. Hip, hip. Hindi maaari, matanda. Hindi tao ang Lifan na iyon. Demonyo siya. Kaming 5 ni Dao Baliw, hindi man lang kami nakalapit sa kanya. Nabaldad na kami sa isang uri ng lason. Ngayon, nakatali kami sa dalampasigan at pinapalo ng bato. Lumaban tayo ng todo. Puro kapahamakan lang ang aabutin natin kaya tigil na. Noong nangingibabaw ako sa dagat, suso pa siya sa sinapupunan. Gusto kong makita kung alin ang mas matindi ang lason niya o ang tabak ko. 30 kapatid nila, di pa rin mapabagsak ang isang puting mukha. Kuya, sa tingin mo ba darating si Black Shark ngayon? Kung sakaling magsama siya ng mga tao para makipagpatayan, kakayanin ba nating pigilan ang 10 nating tauhan? Bakit papipigilan? Dapat nga nating mainit silang salubungin pag may bisita. Bisita ang alin dyan? Mga mandarambong na pumapatay ng walang kumukurap ang mga iyan. Para sa akin, sila lang ay kalidad na paggawa na nakikita. Lahat umatras. Ikaw ba si Lifan? Ako nga. Kumain na ba kayo ng almusal? Kung hindi pa, may natitira pang lugaw na may abalon sa kawa. Kulang na kulang ang lakas mo para makalapit sa akin. Sabi ni One-Eyed Wolf, gusto mo raw akong pagtrabahuhin. Hindi ka ba muna mahiya sa sarili mo? Talino kang isuko ang asin at isda, at ililigtas ko pa kayong lahat. Isuko mo na, isuko mo na. Ako sana ay may matapat na puso na gaya ng buwan. Ngunit ang buwan ay sumisinag lamang sa kanal, dahil hindi kayo tumanggap ng alak sa tagay.
Sisingilin ko na lang kayo, inagaw nyo ang isda ko. Pero hanggang 10 araw at kalahati lang ang kaya nyong kainin. Pagkatapos ng 10 araw, magpatuloy sa pagkain ng mga pagkaing dagat. Magpatuloy sa gutom na sikmura. Pero kung mamamatay ako, walang makakagawa ng kristal na asin. Walang makakagawa ng bitag para sa pangingisda. Ang nasamsam ninyo ay isang kain lang. Pero kung susunod kayo sa akin, ipinapangako ko sa inyo, mula ngayon, hindi lang kayo mawawalan ng araw na butas ang sikmura. Araw-araw pa kayong makakakain ng ganitong mainit na sabaw at kanin. At pag napaandar na natin ang kalakalan, mabibigyan ko pa kayo ng sahod. Para rito na rin kayo mag-asawa at magkaanak. Bumuo ng sariling nayon. Araw-araw may mainit na sabaw at kanin. At may sahod pa. Hindi na kailangang mangidnap at makipagsapalaran pa. Mga pare, huwag kayong magpaloko sa kanya. Dakpin natin siya. Piliting ilabas ang sikreto niya tungkol sa paggawa ng apoy na kemikal. Mag-ingat ka dyan. Hindi mo na kailangang magmalaki. Akala mo ba hindi kita matatalo kahit walang lason? Mabibigyan ko kayo ng landas na makakaligtas. At pwede ko rin kayong ipadala agad sa kabilang buhay. Huwag ninyong patayin ang amo. Sumusuko kami, handa kaming magtrabaho. Kayong mga mahihinang loob. Tapos na ang panahon mo, Black Shark. Ngayon ay formal kitang sinasabihan. Tinanggap ka na ng aking pabrika ng pagkaing dagat na mailay. Bilang pinuno ng pangsiguridad at tagapangasiwa ng linya ng produksyon. Kasama na ang pagkain at matutuluyan. Maganda ang kita dyan. Ha, ano? Bilis, magpasalamat ka kay Boss Lee. Isama mo ang mga tauhan mo at pumunta sa tabi ng kawa para pumila. Bawat isa may isang mangkok ng sabaw ng pagkaing dagat at 2 pirasong inasnan na isda. Pagkatapos kumain, suotin ninyo agad ang uniforme sa trabaho. Ihanda na ang pagsisimula. Salamat, Boss Lee. Aba, nasupil din sila. Hindi na kailangan ng armasan hanggang sa isang sundalo bawat isa. 30 pirata at naging mga kasambahay na natin. Tiyo, hindi ito kasambahay. Ang tawag dito ay manggagawang pang-industriya. Sunod, palalakihin natin ang produksyon. Naintindihan mo ba? Opisyal nang magsisimula ang pabrika ng pagkaing dagat ng pamilyang Lee ngayong araw. Sasabihin sa iyo ni Liwen, na-promote ka na bilang pinuno ng Human Resources at tagapamahala ng talaan. Ikaw ang mamamahala sa pagpaparehistro ng 35 taong ito. Bigyan ng bawat isa ng tig-iisang kahoy na plaka at ukitan ito ng numero. Ilang trabaho ang nagawa nila. Itala mo ng malinaw. Tiyo, nandito ako, pamangkin. Na-promote ka bilang punong pinansyal at tagapangasiwa ng bodega. Ang lahat ng ginagawang pinatuyong isdang alat araw-araw. Ikaw ang magtala at magpasok sa inventaryo. Kung wala ang tala ko, walang sinuman ang pwedeng gumamit ng kahit 1 kilo ng asin ng walang pahintulot. Ama ko, ikaw na ang opisyal na tagapamahala ng pabrika. Ikaw ang mamamahala sa disiplina ng buong isla. Sinong mangangahas manggulo, sabihin mo lang sa akin agad. Nandoon si Black Shark. Ikaw ang magdala ng 10 tao at bumuo ng isang koponan sa pagpapasimula. Misyonin ninyong simulan ang pagmimina ng mga bato sa gitna ng isla at tabasin ang mga puno. Sa likod ng dalampasigan, magpatayo kayo ng isang silungan na haharang sa hangin at mas malaking patungan para sa pagpapatuyo. Magpababa rin kayo ng 2 balon ng tubig tabang. Boss Lee, paalala lang ng tiyong may peklat. Ikaw ang magdala ng 10 tao at bumuo ng pangalawang koponan sa paggawa ng kemikal. Misong palawakin ang mga taniman ng asin. Sa loob ng 3 araw, kailangan ko. Hatiin mo ang kalahati ng dalampasigang ito. Gawing pantay na mga bato ang lahat. Doblehin ang dami ng bato. One-eyed wolf, ikaw na ang manguna sa 15 tao para magtatag ng panghuli. Ang trabaho ng team na panghuli ay araw-araw na susunod sa likod ni Wang Kai para mangolekta ng lambat. Lambat na ibinaba sa lupa at lahat ng nahuling isda araw-araw ay iproseso at linisin at ibigay sa mga babae para iasin. Panghuli ngayong hapon. Ako mismo ang magtuturo sa inyo ng isang lihim na teknik para gumawa ng sarsa ng hipon na espesyalidad ng silangang dagat. Ito ang produkto ng suntukan sa pabrika natin. Sa hinaharap, ibebenta natin ito sa kabiserang lungsod para kumita ng malaki. Naiintindihan ninyong lahat? Opo, naintindihan na, Bosye.
Ama, si Tio Liwen ay pumunta rito para matuto ng teknik. Kuya, napakaliit ng hipon na ito. Paano ba kakainin? Hindi ka siya sa pagitan ng mga ngipin ko. Hindi ito pangkain ng direkta. Panggawa ito ng sarsa. Linis na ba ang paa mo, Black Shark? Nalinisan na, nalinisan na. Boss, 30 oras akong nakababad sa dagat. Kuskus pa ng buhangin. Siguradong walang lasa. Heto, tapakan mo ng maigi. Tapakan ng todo. Durugin ninyong lahat ang mga hipong ito hanggang maging puti. Ayan, lumalabas na. Ang tawag dyan ay high salt fermentation. Madaling masira ang hipon. Pero kapag nilagyan ng maraming asin na parang niebe, papatayin ng mataas na alat ang mga bulok na mikrobyo. Sa ilalim ng matinding bilad ng araw, ang protina sa laman ng hipon ay masisira at magiging amino acid. Pagkalipas ng 10 araw, ang latak na ito ay magiging mapulang. Pinakamasarap na pampalasa na nakakagutom pa sa amoy. Masarap ba ang sarsa ng hipon na ito? Ang amoy ay parang medyo mabaho. Siyempre, mabaho sa umpisa. Kapag napaferment na, yan na ang kalibreng pambihirang ulam. Matibay sa imbakan ang bagay na ito. Kahit 1 o 2 taon hindi sisira. Pinakamainam sa mahabang transportasyon at ibenta sa loob ng lupain. Tiyo, sabihin mo nga, noong magnanakaw tayo ng barko, para saan ba talaga iyon? Di ba para lang sa pagkain sa tiyan? Kalokohan, ang tawag natin noon ay pagkain. Tawag doon ay pagkain ng baboy. At araw-araw kailangan pang magbantay ng takot at kaba. Takot mahuli ng mga sundalo. Tingnan mo ang lagay natin ngayon. Hindi na kailangang pumatay ng tao. Hindi na kailangang magbalisa ng todo. Araw-araw lang tayong magbanat ng kaunting lakas. Makakakain na tayo. Ang delikadong sarap na ito lang ang makakain ng mahal na emperador. May bubong pa tayong matutulugan. Hindi na kailangang matulog sa yungib na mabaho sa amag. Nakapagpasya na ako. Mula ngayon, sinumang mga hasman kay Boss Lee ng kahit isang hibla ng buhok. Ako ang unang pupuga sa kanya. Noong pirata tayo, ano bang kinabukasan ang meron? Kay Boss Lee lang tayo may tunay na matatakbuhan. Tama ang sabi ni Eldest. Mabuhay si Boss Lee. Ama, nakita mo ba? Ang puwersa ay panandali ang nakakapagpasilong lang sa tao. Ang pakinabang at pag-asa lang ang makakapagpatigil sa puso ng tao ng tuluyan. Ang 35 taong ito ay simula pa lang ng produkto natin. Binuksan na ang rutang pantubig papuntang Jayangnan. Papalitan natin ito ng mas maraming bakal, tela at bigas. Gagawin kong ang isla ng Suigu ay maging hari ng buong silangang dagat. Anak ko, naniniwala ako sa iyo. Kuya, ano ang gagawin natin bukas? Pupunta ba tayo para mangitlog ng seabird? Mangitlog ang lola mo. Ay naku! Bukas sisimulan ng team sa konstruksyon ang pagsunog para gumawa ng keramika. Ang team sa panghuli ay pumunta sa malalim na dagat para maghanap ng lasa ng dragon. Dagdagan isyo ang produksyon ng asin ng 2 beses. Kung sinong hindi makatama sa target, babawasan ang puntos sa performance. Bilisan inyo lahat. Hindi pa ba kayo kumakain? Ayusin niyo ng matibay iyang lambat na pansampay. Kung may mahulog na isda, pababaran ko ang balat mo at isasabit kita. Kakayanin kaya talaga ni Black Shark ito. Mukhang may dating pa rin ang tingin niyang iyon. Ang ama ay nasa islang ito. Kung sino ang makakapagpakain sa kanila ng busog, siya ang tunay nilang ama. Matalino si Black Shark. Alam niyang kung susunod siya sa akin, may makakain siyang karne. Kung pupunta siya para mangagaw, puro hangin lang ang mauwi niya. Basta nasa atin ang pangunahing teknolohiya. Hindi sila makakabaliktad. Pangunahing teknolohiya. Bagong salitang iyan. Tama. Sige nga, anong balak mong gawin ngayon? Baka dito na lang tayo mamuti sa paghihintay buong araw. Paano naman iyon? Masyadong maliit pa ang saklaw ng pabrika natin ng pagkaing dagat. Matibay mag-imbak ang maalat na isda. Pero sa islang ito, ang tabang na tubig ang buhay. At kailangan din nating palitan ang lasa. Araw-araw na lang na pagkaing dagat. Malapit na akong maging alimango sa Kayumanggi. Gusto mong pumunta sa sentro ng isla at tingnan. Sabi ni Black Shark may laso na hamog doon. At may mababangis na hayop pa. Parang hinahanap lang natin ang gulo. Sa kakagabi, nagmasid ako sa mga bituin. Mukhang may malakas na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya bago iyon, kailangan nating maghanda ng sapat na tabang na tubig at iba-ibang pagkain. At tingnan na rin kung may ibang pagkakakitaan. Isama mo ako. Diyan lang ako sa pagdurog ng batong ito at paggiling ng asin. Halos mapudpud na ang mga kamay ko. Ikaw na lang ang pumunta at tumingin. Kapag may nakita kang kuneho, nakakatakot na iyon. Kaya naman pala si Tio Lee ay matibay pa rin. Isama mo si Tio para tulungan kang magdala.
CJ, Tio, si Liwen pa rin ang swerteng tao. Tayong apat ang pumunta. Ama, bantayan mo dito si Black Shark. Kapag naglakas loob silang tamarin, ilabas mo yung natirang sausawang hipon kagabi at ipasinghot mo sa kanila. Gutumin mo sila ng husto. Hehe, ang dami talagang paandar ng batang ito. Maagang makabalik ka sana, boss. Kapag may nakita kang laso na hamog, ang pinakagamit ay basang telang may ihi ng bata. Ano ka ba, ihi ng bata naman? Mag-ingat ka lang, tingnan mo ang paa mo at huwag makatapak ng ahas na may lason. Kuya Fan, anong kayamanan ba ang meron dito? Puro lamok na nakaambang sumipsip ng dugo. Tio, tingnan mo itong lupa. Itim na itim at napakataba. Ano bang maganda dyan? Pati adobong isda hindi gumagana. Ang tawag dito ay lupang wasak, basang-basa sa sustansya. Kung makakakita tayo ng patag na lugar sa isla, at pagtataniman natin ang lupang ito, kahit kamote at patatas na lang, iyon na rin ay pambuhay. Kamote at patatas. Ano iyon? Isang uri ng tuber na mataas ang starch kapag tumutubo sa lupa, nakakabusog at matamis pa. May ganito palang kagandang bagay sa mundo, hindi na kailangan magtanim ng palay para mabusog. Magkakaroon yan balang araw. Ang trabaho natin ngayon ay maghanap ng tubig. Ang tubig ay may sariling tunog. Napakaganda talaga ng tabang na tubig. Mas mataas pa ang kalidad ng tubig na ito kaysa sa mga mineral spring ngayon. May markang inilagay si Wang Kei dito. Itala na ang mga tanda. Bukas, ipapadala ni Black Shark ang mga tauhan niya para magdala ng mga kawayan. Dalhin ang tubig na ito papunta sa kampo natin. Ito ang lifeline natin. Sundan natin ang agos pataas. Tingnan natin kung may ibang gamit. Kuya, mukhang masarap ang bungang iyon. Pwede bang kainin iyan mas mabuting huwag galawin? Sila ang ligaw na paminta. Mukhang isang kagat lang nito, mag-iisip ka na sa buhay. Ang anghang niyan, hindi lang usapin ng lason o walang lason. Pampalasa iyon. Ayos iyan, magandang bagay iyan. Kapag nag-aatsara ng isda, lagyan mo ng kaunti. Hindi lang nito mapapabilis ang pag-atsara. Mapapaganda pa nito ang lasa. Kung gusto nating maibenta ng mahal ang aming hipon na suka at isdang pinatuyo, ito ang susi. Pampalasa rin pala itong maaaring gawing pampalasa ng kuhol. Pitasin ninyong lahat, walang ni isang butil ang maiiwan. Tama, mga hiyas iyon ng Black Shark. Bilisan ninyong umalis, baka makita kayo. Tiyo, tingnan ninyo ang mga puting bato na iyan, parang ano ba iyon? Hindi ba iyan mga itlog ng ibon? Nabuo iyan mula sa dumi ng mga ibong dagat sa loob ng maraming taon. Sa islang ito, hindi iyan kakaiba. Sakto iyan, may saysay. Dumi ng ibon. Tiyo, sa islang ito. Maliban sa ama ko at sa inyo, kahit anong nakikita natin, kahit dumi lang ng ibon, magagawa ko itong gawing ginto, ako si Lifan. Gawing ginto ang dumi. Nilalagnat ka na ba? Ang tawag dyan ay batong dumi ng ibon, o kaya dumi ng ibong dagat ang tawag. Hindi ito naiintindihan ng mga sinaunang tao. Ang mga ibong dagat na ito ay matagal nang kumakain ng isda at hipon. Ang dumi nila ay may napakaraming posporo at nitroheno. Sa matabang islang ito, pagkaraan ng libo-libo o milyon-milyon pang taon ang naipon at naagnas. Nagiging natural na mineral na bato iyon. Ano ba ang silbi ng posporo at nitroheno? Ang mga iyan ang premium na pataba na numero 1 sa mundo. Mas malakas pa ng daang beses kaysa dumi ng baboy at baka. Noong nasa kabisera tayo, gaano ba karaming butil ang naaani ng isang sakahan sa probinsya sa isang taon? Dahil mahina ang lupa. Pero kung gagamitin ang pulbos na galing sa batong dumi ng ibon bilang pataba. Kuya Fan, totoo ba ang sinasabi mo? Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Kampo ng Salt Aeron, pero walang nagbabantay sa patabang ito. Gilingin natin at ibenta sa Jiangnan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang kikitain natin. Gumalaw kayo, mga kapatid. Akyatin na natin ito ngayon din. Gusto mo bang mamatay? Hindi mo ba nakita ang mga nakakatakot na usok na iyon? Kailangan ng sukat at proseso ang pagkuha ng isda at paggawa ng asin. Kahit pagmimina, kailangan din ng sukat. Kailangan ng teknolohiya at kaligtasan. Paano tayo? Tingnan lang ang ginto, hindi pwedeng gumalaw. Ang hirap sa loob, parang kinakamot ng pusa. Huwag magmadali, hindi tatakbo ang ginto. Ang grupong pirata ni Black Shark, hindi ba sila ang pinakamahusay noon sa pag-akyat sa bangin at pagdulas sa lubid? Talagang bagay na bagay ang trabahong ito sa kanila. Bukas,
Papuntahin niyo rito si Black Shark, kasama ang lahat ng kapatid ng pangkat ng seguridad. Magdala ng mga baging at mga basket dito para magmina para sa akin. Kung may hindi susunod, babawasan ng kalahati ang hapunan. Boss, nakabalik na pala kayo. May nakuha ba kayong lason? Hindi na kailangan ng pambata na ihiha. Lumayas ka nga. Tingnan mo nga kung ano ito. Pwede kayang kainin ang pulang iyan. He 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 he. May lason nga, boss. Ha ha ha. Ano ba yan, pampalasa pala ito. Ngayong gabi, nilaga tayong isda na pinulbos. Siguradong mabango at nakakapatay. Hindi lang pampalasa ang meron. Nakakita pa tayo ng taniman ng gulay na hindi maalat. Simula ngayon, hindi na natin kailangang araw-araw uminom ng mapait na sinala na tubig. Bukas, Black Shark, magdala ka ng mga tao para kumuha ng tubig. Walang problema sa tubig, boss. Pero hindi pa rin iyan ang pinakamalaking pagkakakitaan. Noong si Black Shark pa ang pirata, madami rin siyang inakyat na bangin para mang-hold up, diba? Saan pa ba kami pupunta? Boss, sa isla nating isla ng Suigu, pasok na pasok ang galing naming ito. Buti na lang at sa islang ito kami naging pirata at walang ibang pupuntahan. Baka mabakbakan agad kami. Pero kung maging mga tauhan ko kayo, kaya kong iangat ang buhay ninyo hanggang tuktok. Ito ang tinatawag na dumi ng ibon na bato. Isang sako kapalit ng isang sako ng bigas. Isang dakot na dumi ng ibon, isang baras ng pilak. Isang dakot na dumi ng ibon, isang baras ng pilak. Boss, hindi ka ba nagbibiro? Ayos, tunay na kayamanan iyan. Kailan ba ako nanloko sa inyo? Yung snow salt ba, nakakain niyo na? Yung dragonfish, nakain niyo na rin ba? At itong maanghang na sabaw na isda, sandali lang makakakain na kayo. Bukas, kung may makapagdala sa akin ng 10 sako ng dumi ng ibon na bato. Sa hapunan, may dagdag na 2 mangkok na nilagang isda na maanghang na sabaw. Boss, asikasuhin namin to. Bukas, kung may tamad na arte, ako, si Black Shark, ang unang babagsak sa kanya. Sipain ang tsinelas, ipagpalit sa pilak, kumilos. Feiner, ang husay mo talaga. Uy, kuya, bukas, pulutin natin ang dumi ng ibon at ipalit sa pilak. Pwede bang bilhan mo ako ng palawit na jade? Umalis ka nga, wala kang silbing loko. Lahat magtipon agad. May paparating na bagyo. Ano na naman yun, boss? Nagbibilang lang ako ng maalat na isda. Ano bang nangyari? Lahat, ngayon din ipatupad ang unang antas na plano laban sa bagyo. Mukhang hindi maganda ang hangin ngayon, boss. Galit na yata ang Dragon King. Noong may ganitong sama ng panahon, sa yungib ng bangin, ilang tao ang namamatay sa amin. Nasa kamay ko ang buhay. Kahit ang Dragon King, kailangan ding sumunod sa akin. Black Shark, magsama ka ng 10 pinakamalalakas na lalaki. Takpan isyo ng oilcloth ang lahat ng huling mantika ng isda. Takpang mabuti, huwag magkalat. Magkalat ng malalaking bato na tig-100 gin sa paligid. Walang puwang na pwedeng matira. Doon ang buhay namin. Nasa tiyo ko ang ugat ng lahat. Dalhin mo ang mga tao sa mga kubol. Ilipat ang lahat ng tuyong sako ng maalat na isda at hipon na magkang. Pati ang bagong napulot na dumi ng ibon na bato. Lahat dalhin sa tuyong yungib na iyon. Ama, isama mo si Nguyen at si Liwen. Kunin nisyo ang ginawa nating mga sisidlang kawayan ng tubig ulan kahapon. Punuin ninyo ng tubig ang lahat ng mga banga at kahoy na tapayan. Ilipat sa yungib. Kai, isama mo ang mga babae at si Liwen sa dalampasigan. Alisin ang lahat ng halamang dragon na naipon natin. Yung kayang hilahin sa pampang, hilahin lahat sa pampang. Yung hindi na mayaahon, itapon na agad. Tapos na lahat ang ginagawa ng boss. Bilisan nating pumasok sa yungib para magtago. Papatingin na ang hangin, pasok sa yungib. Feiner, mapalad ka talaga. Halos maubos na ang lahat sa bahay. Sa takot mo naman, pagkatapos ng ulan may bahaghari. Hayaan inyo munang makapagpahinga ang mga kapatid. Kain tayo ng hotpot. Kuya, ano ang hotpot? Pinong tinadtad na sili na nilagang sabaw. Ihagis mo ang alimango at hipon sa loob. Kasama mo ang amo sa mga araw na ito, kahit Diyos di niya papalitan. Lumabas tayo at tingnan ang pinsala sa negosyo natin. Ha ha ha, kuya.
Halika, tingnan mo ang nasa dagat. Ano raw, sa dagat may ginto? Ha! Kambal, may pag-asa na tayo. Pwede na tayong bumalik sa mainland. Kalinga ng mga ninuno hindi napuputol. Ako, ang pamilyang Lee, babalik sa mainland. Ama, tiyo, nakalimutan na ba ninyo na mga ipinatapong kriminal tayo? Walang utos mula sa emperador. Ang pagbalik sa mainland ng walang pahintulot ay hatol na kamatayan. Maliban na lang kung nabasa ang utak ng amo ng bangkang iyon. Kaya lang niya sasagipin ang ilang dosenang ipinatapon. Ano nang gagawin natin? Bantayan ninyo sila. Dito ang teritoryo ko. Kung hindi aalis, ni isang balat ay hindi makakawala. Liwen, kasama ni Black Shark ang mga produkto natin. Ngayon, ako. Kailangang turuan ng leksyon ang hambog na negosyanteng mukhang hampas lupa na ito. Buwisit na pasok nito. Nakarating pa talaga siya sa liblib na isla na walang kaluluwa. Hihihi. Ay, buhay pa pala. Tingnan mo nga ang ayos nito. Mga kriminal ba na ipinatapon mula sa korte ang mga ito? Paano ka ba magsalita? Umatras kayo. Ako si Lifan, ako ang Panginoon ng Islang Suigu. Aba, bisita pala si Boss Kian. Nataranta ba kayo sa bagyo? Haha, isang ipinatapon lang, matapang na ring magpakilalang Panginoon ng isla. Talaga namang tawa ang tadhana sa kanya. Sige na, wala nang paligoy. Umalis na kayo. Pumunta kayo sa bundok at magputol ng mga puno para sa akin. Tapos magpuno kayo ng 10 timba ng tubig at isakay sa barko. Kalahating sako lang iyan. Kahit magkaulo ng ud pa iyan, sapat na sa inyo ang 2 kain. Gawin mo ng maayos at bibigyan pa kita ng telang pang-ulan. Ano ang tinitingnan nyo, mga bandido? Wala pa kayong nakitang bigas. Ha 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 ha, ang laki ng tiyan mong iyon, ha? Itong matabang ito, gagawin ninyong serbisyo sa amin ang kalahating sako ng basang bigas na puro uod. Ay naku, mako, parang kahit alimango, mababaliw na sa kalumaan nito. Nagwawala ba kayo at gusto ninyong mamatay? Bantayan ninyo ang amo ninyo. Ano nang balak ninyong gawin? Taga-Jiangnan Trading Association ako. Kung gagalawin ninyo ako, para na rin kayong nagdeklara ng paghihimagsik. Umatras ka, Black Shark. Huwag mong takutin ang ating Diyos ng pera. Si Boss Kian ay nasa teritoryo ko. Itago mo yung kayabangan mo. Hindi ikaw ang namimigay ngayon. Ako ang nag-iisip kung papasok ako sa negosyo mo o hindi. Negosyo o ay negosyo. Akala mo ba ang mga ipinatapon na ni hindi makakain ng maayos ay may puwang pa sa negosyo? Maliban na lang kung gusto ninyong mamatay ng walang saysay. Ano nang maibibigay ninyong puhunan para makipagnegosyo sa akin? Buhangin ba? Naku, hindi kayo pwedeng bumili ng buhangin. Liwen, ilabas mo ang paninda. Ang tindahan ni Boss Kian ay pangtimog at hilagang kalakal. Malakas ang panlasa niya. Mas mabuting tingnan mo muna ako. Ito ang 3 pangunahing produkto ng pabrika ng pagkaing dagat. Una, premium na pinatuyong puting isda mula sa silangang dagat. Pinatuyo sa ilalim ng matinding araw, sinarado ang sariwang lasa, at pwedeng tumagal ng ilang taon na hindi nasisira. Bakit walang amoy luma ang dried fish na ito? At ang puting kristal sa ibabaw na ito? Impossible ito. Ang asin na ginamit sa isdang ito, siguradong hindi galing sa karaniwang asin sa palengke. Magaling ang dila ni Boss Kian. Ngayon, tingnan natin ang ikalawang klase. Ano ito? Espesyal na asul na yelong asin ng pamilyang Lee. Walang pait, walang halo, dalisay na 99%. Ay naku! Ang pino ba na asin ay talagang siyang sinasabing pino na asin sa alama. Kahit ang kasalukuyang asong dagat na asin na ginagamit ng mga banal ay hindi maihahambing kahit sa isang kapiranggot nito. Ang lina ito, ang puno ng isla. Ilan ba sa ganitong asin ang nasa mga kamay mo? Lahat gusto ko. Kahit magkano pa. Ang kayamanan ko, isusugal ko lahat. Huwag kang magmadali sa pera. Boss, may pangatlo pa ako rito. Tinatawag itong sarsa ng hipon. Isang patak lang ng sarsa na ito, ulaman, kanin man, o sabaw, swak na. Kahit simpleng pinakulo ang repolyo lang, kayang maglabas ng lasa na parang bundok at dagat, napakasarap. Diyos ko, puro hiwaga ito. Magbigay ka ng presyo, itong pino na asin, at itong napakagandang pamingwit na ito. Ipagpapalit ko sa mga sinulid na ginto at pilak sa barko. Ikaw na ang magsabi ng halaga, basta ako ang bahala. Ginto at pilak.
Boss, sa liblib na islang ito. Kahit idikit mo pa ang ginto at pilak sa puwit, deadma pa rin. Ayokong pera mo. Kung ganoon, ano po ang gusto ninyo? Ang gusto ko, simple lang. Kaya mo lang ibigay kung kaya ko ring kunin mismo. Kalat ang laman ng barko mo. Lahat ng bakal na kagamitan, kaldero, kutsilyo, espada, palakol. Pati mga pako ng barko, kalahati man lang iwan mo. Pangalawa, ang mga binhing pananim na dala ng barko mo. At ang telang panambong laban sa ulan. At sa kalahat ng tuyong kahoy, ibigay mo rin. Pangatlo, iwan mo sa akin ang 3 bihasang karpintero at panday na sakay ng barko mo. Island Lord Lee. Ang mga kagamitang ito ay mga estratehikong yaman na kontrolado ng korte. At kung iiwan mo ang kalahati ng mga kagamitan, ano na lang ang ipapagamit ko sa mga gwardya ko? Paano ko paayusin ang mga panday at karpintero? Aba, pera ko na iyan. Kung ayaw mo, pwede naman. Black Shark, ihatid ang bisita. Liwen, itapon mo itong klase ng asin sa dagat. Sandali, sandali, ako na ang magpapalit. Magpapalit ako, mabilis lang. Tiyo, magsama kayo ng mga tao at umakyat sa barko para magsuri ng paninda. Tinawag ni Black Shark ang mga kapatid para ilipat ang mga supply. Isang katinang bakal kapalit ng isang katinang pamingwit. Isang pirasong tela kapalit ng isang lata ng sarsa ng hipon. At paano naman binibilang ang napakagandang pino na asin? Ang pino na asinit iyon ay yaman na pang-estratehiya. Gagamitin ko ito para ipalit sa isang pangako mo. Anong pangako? Pagkalipas ng kalahating taon, magdala ka ng pinakamalakas na malaking barko. Punong-puno ng iron ore, sari-saring pagkain at mga sangkap para sa pulbura. At bumalik ka rito sa isla ng Suigo para hanapin ako. Sa oras na iyon, hindi lang pino na asin ang meron ako. Mayroon din akong isang hiwagang kayang doblehin ang produksyon ng ilang ulit. Ibebenta ko sa iyo at dodoble rin ang produksyon ng pagkain mo. Tama, itago mo na ang kasakiman mo. Kung sa loob ng kalahating taon ay hindi ka dumating, o dumating ka man na may mga sundalo para lusubin ako. Natikman mo na ang asin ko. May paraan ako para walang matira, kahit isang dahon sa pamilya mo. Hindi po ako mangangahas. Sumusumpa po ako. Sa kalahating taon, tiyak na magdadala ako ng mga supply para makaharap ang Island Lord. Isang dambuhalang halimaw na sapat para baliktarin ang kapalaran ng dakilang Kian. Nagising si Sue, gumanda ang negosyo. Totoo ngang yumaman tayo. Mayroon na akong mga kaldero at telang ito. Hindi na tayo kailangang magpagala-gala na parang mga palaboy. Kumpleto na ang paunang puhunan. May bakal na tayo. Makakagawa na tayo ng mas high level na mga gamit. May binhi na tayo. Maaari na tayong magbungkal ng bagong lupain. May mga bihasang manggagawa na tayo. Makakagawa na tayo ng mga barko at makina. Hindi na kailangan ng sistema. Hindi na kailangan ng mamahaling kamay. Purong industrial na pag-iisip at kaalamang panghampas ang gamit. Kalahatan ay meron. Bukas magsisimula, formal nang itinatag ang mabigat na industriya ng Lee. Gusto kong ang islang ito. Magbuga ng unang usok ng rebolusyong industriya sa dinastyang Dakian. Ay grabe. Nagrebelde na ang mga pirata ni Black Shark. Hugas ka ng ulo. Tirik na ang araw. Ngayong araw, babawasan natin ang produksyon ng mabigat na industriya ng Lee. Ikaw na manager, sa ganyan ka pa rin ba mangangarap? Kuya, hindi naman ako takot na magising ang panaginip ko. Wala na ba ang mga ito? Kahapon ang taba talaga, ang galante. Uy, ang galante. Alam niyang malaking pera ang pwedeng kitain sa asin na parang yelo. Mga manggagawa, magtipon kayo. Magandang umaga, boss. Mukhang maayos ang pahinga ng lahat. Kahapon, natapos natin ang unang naipong puhunan. Kapag mayroon ng tela, hindi na kailangang magbihis na parang gusgusing taong ligaw ang lahat. Mga babae, makinig kayo sa utos. Putulin at gupitin ng todo ang mga telang ito. Ibigay sa lahat ng manggagawa. Bawat isa ay gagawa ng 2 set ng maayos at praktikal na maikling uniforme sa trabaho. Lehitimong negosyo tayo. Hindi pwedeng parang gang na may meeting lang. Salamat sa pamimigay mo, boss. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ngayon, may lugar na kayo para pagpawisan. Kayo na 3, lumabas kayo. Ligtas ang buhay namin, Diyos ko. Si Xiaolao ay talagang panday. Silang 2 ay mga alagad ko. Iniwan kami ni Boss Qian. Dito sa islang ito. Hindi ba't katumbas na nito ang kamatayan? Sino ba ang nagsabing hayaang mamatay kayo? Ang kulang sa akin ay mga bihasa sa teknolohiya na tulad ninyo. Guro, apelyido mo. Mababa na lang. Ang batang ito ay apelyidong Tai. Lahat ay tinatawag akong Lauti.
Walang diferensya si Lao Tai. Sa islang ito, hindi mo kailangang tawagin akong hari. Tawagin mo akong Boss Lee. Boss Lee, gaano kalaki ang espasyong ibibigay mo sa amin? 2 tael kada buwan. Bibigyan kita ng 20 tael. Mga bagay na hindi ko kaya gawin. Itapon na lang sa dagat at paliguan ng tubig alat. Naintindihan ba? Ang karaniwang espada ay hindi na pag-usapan. Pero sa islang ito, kahit isang simpleng pandayan ay wala. Kapag wala, aba ay mahirap. Ngayon, formal nang hinati ang mabigat na industriya ng Lee sa 2 pangunahing sangay. Sangay sa agrikulturang ekolohiya at sangay sa pagmamanupaktura ng mabigat na industriya. Pamangkin na si Li Wen. Ibinibigay ko sa inyo ang sangay sa agrikultura. Isama ang 20 manggagawa, dalhin ang mga binhi na nakuha kahapon. Pumunta sa banayad na dalisdis sa gitna ng isla at simulang bungkalin ang lupang gubat. Mga kapatid, siguradong may binhi tayo. Pero hindi pa sapat ang sustansya ng lupa roon. Kapag itinanim dyan, baka kaunting tangkailang ang tumubo. Nakalimutan ba ninyo ang pulbos na bato na nakolekta natin kahapon? Durugin ninyong lahat ang mga pulbos na batong iyon. Gilingin hanggang maging pulbos. Tapos ihalo ang natitirang laman ng isda na araw-araw nating tinatanggal. Kasama ng bulok na hipon at tuyong dahon at sanga. At ibaon kasama ng pulbos ng dumi ng ibon sa lupa. Pataba. Dumi ng ibon at bituka ng isda. Kaya ba talaga ito? Ang tawag dyan ay phosphatong pinagsamang organikong pataba. Pinakamataas na antas ng lihim na teknolohiya sa agrikultura. Naiintindihan mo ba ang agham? Gawin ninyo ayon sa sinabi ko. Pagkaraan ng 1 buwan, paliliwanagin kong berde sa kung saan-saan ang islang ito. Walang nangyayaring maayos. Kayo, mula ngayon araw-araw na kayong magtutunto ng tae ng ibon. Tama na, kami na ang aalis ngayon, hahaha. Nandito na ang bigating eksena. Lauti, halika at tingnan mo. Kilala mo ba ito? Boss, parang pugo ng pandayan ito. Hindi ba ang panday ay gumagawa lang ng putik na horno at may bentilador? Bakit mo pa ginuhit ng napakataas? Ito ang mataas na horno. Pangtunaw ng bakal ito. Marami mang iniwang bakal si Lao Tai at Qian Dafu para sa atin. Pero puro mababang uri lang na hilaw na bakal at scrap ang mga iyon. Marupok at malambot pa. Kailangan nating tumayo sa islang ito, at sa hinaharap, harapin pa ang malalaking grupo ng pirata. Hindi obra ang mga basurang tanso at bakal na ito. Kailangan nating tayo mismo ang magpainit ng high-carbon steel, at gumawa ng aserong parang tubig. Hindi pwede yan, boss. Kahit pa ang dakilang maestro ng espada sa imperial na lungsod, ay kaya lang napainitin ang bakal ng mapula. Paano pa kaya itong gagawing parang tubig? Kailangan niya ng napakalaking apoy. Walang bagay na imposible sa mundong ito, basta kulang lang sa init. Nariyan si Black Shark. Hihihe, magdala kayo ng mga tao at hukayin ang pinakamalagkit na dilaw na puti. Haluin sa pinong buhangin at tuyong damo, at yabagin ninyo ng todo. Laute, isama mo ang 2 alagad, at kayo ang bahala sa mga matitibay na putik na ito at sa mga batong nasa isla. Gawin ninyo ang pugon ayon sa guhit ko. Dapat makapal at matibay ang pader ng pugon. At dapat makinis ang loob. Wang, ikaw, magpasama ka ng mga tao para kolektahin ang mga lumang baluting napalitan kahapon. At mga sirang layag na tela, hindi tayo dapat maarti. Dapat marunong tayong magtipid. Gumawa tayo ng pedal na bentilador para sa pugon na sabay ang 2 paa. Hakbang isa. Sa disenyong ito ng pasukan ng hangin, hakbang isa. At ang lapad ng panloob na silid. Talagang napakatalino, parang dinaya ang langit. Kapag umapoy ito, lahat ng init ay makukulong sa loob. Boss, tuyo na ang pugon. Maayos na rin ang uling na kahoy, at nabasag na at nakahanda na lahat ng mga scrap na bakal. Talaga bang kayang tunawin ng putik na tore na ito ang bakal? Ama, tingnan mo na lang. Maghalo ng sirang bakal at carbon. Patong-patongin sa loob at huwag tigilan. Mag-iwan ng butas sa tuktok para sa singaw. Ipatong ang plataporma sa bentilador. Yabagin ninyo ng parang buhay ninyo ang nakataya. Hidi-hidi. Naku po. Tuloy lang, huwag kayong titigil. Boss, malapit nang nasa tamang init ang pugon, bubukas na ang Dragon Eyes. Tubig na bakal. Totoo ngang naging likidong bakal. Ang hilaw na bakal ay talagang naging parang tubig. Diyos ko! Habang buhay ako, ngayon ko lang nakita ang ganitong himala.
Ito pala ang pinakamababang antas, pamamaraang palayok at paghahalo. Palapitin ang bakal sa hangin. Iyan ang tinatawag na pamamaraang palayok at paghahalo. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo para makatakas ang carbon habang nasusunog at magiging high carbon steel ang hilaw na bakal. Ibuhos mo na, ilabas mo na. Ipatong sa putol na hukluman at pukpukin. Gamitin ang pinakamalaking martilyo at lahat ng dumi sa loob ay paliparin inyo palabas. Krihwa. Boss, nagawa na ang kutsilyo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong galing. Liwen. Kumuha ka ng isa, ang malaking tradisyonal na tabak na iniwan ni Kendafu kahapon. Halika. Boss, maganda itong tabak na gamit ng hukbo. Pumapaimbulog at tumitigas pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng agwat ng industriya. Ipinantay ni Black Shark ang talim ng tabak na pamutol ng kahoy. Tingnan ninyong mabuti. Nga. Ay, banal na tabak. Pumutol na parang ginto at jade. Para bang banal na tabak, boss, parang nabuhay ka mula sa isang palabas ni Luban at naging isang Diyos ng pagawaan. Naku po, kapag meron tayong sandatang ganito, sino pa ba ang ikakaba natin sa dagat na ito? Isa ang tama, isa ang patay. Dalawa ang tama, dalawa ang hiwa. Sa loob ng 10 araw, bibigyan ang mga tauhan ng seguridad ng isang tabak na ito bawat isa. Bukod pa rito, hindi pa sapat ang mga tabak lang. Lauti, sa susunod na ilang araw maliban sa paggawa ng tabak at pagpapatibay ng higaan at kalan, kailangan kitang makipagtulungan sa akin sa paggawa ng ilang maliliit na bagay. At si Black Shark, yung sinabi ng mga naunang tulisan na iyon tama naman. Magdala ka ng mga tao sa tabing dagat para kolektahin ang mga nakalalasong likido. Mga sobrang bulok na lamang loob ng isda. Ihalo sa katas ng sili at sa sarili nating tubig. Ilalagay ko sa madaling mabasag na mga palayok at selyadong-selyado. Dahil magtatayo tayo ng isang kaharian. Kung walang paghahanda ng sandata, paano ubra? Kuya, pinaghahandaan mo ba talaga ang pakikipagbakbakan? Ganun ba kaseryoso? Mas mabuting handa kaysa kapos. Walang gamit, walang laban. At bukod doon, sinasabi ko sa inyo ng matapat. Ang panahon ng kapayapaan natin sa napakawalang taong isla na ito ay malapit nang matapos. Masama ito, boss. Ano raw, mga pirata? 3 malalaking barko ang papunta na rito. Si Redbird, ang pinakamalaking hari ng mga pirata sa silangang dagat. Ang Redbird na iyon ay kilalang pumatay ng walang kumukurap. Isang higanting magnanakaw na kahit ang mga watermaster ng korte ay hindi nangahas galitin. Tapos tayo na talaga. Bakit kaya eksaktong dumating si Redbird ngayon? Iniisip ko pa nga kung kulang ang tao sa napakawalang taong islang ito. Masyadong mabagal ang takbo ng paglinang. Lahat ng manggagawa, makinig. Pumasok sa unang antas ng paghahanda sa labanan. Ngayong araw, ipapakita ko sa mga piratang ito kung gaano kasaklap ang kalagayan ng sinumang makagalit sa akin, si Lifan. Maghanda sa pagtanggap ng bisita. Redbird, ang demonyong hari ng silangang dagat. Tapos na sila, wala nang lusot. Mga kapatid, sumuko na tayo. Kuya, seryoso ka ba o nababaliw ka na sa Jingsheng? Nakikipagtiwala ka ba sa mga pirata? Black Shark, Dao Baliw, at One-Eyed Wolf. Narito. Dati rin kayong mga pirata. Sabihin ninyong malinaw sa boss na ito, ano ang patakaran ni Redbird? Kung saan dumaan si Redbird, walang tumutubong damo, at pati apoy ng langit ay pwede kayong tamaan. Narinig nyo ba? Sa islang ito, wala tayong atrasan. Sa likod ay ang malawak na dagat. Sa harap ay ang mahirap, ang mga sobrang lupit na pirata. Kung gusto mong mabuhay, iisa lang ang paraan. Mas maging masama ka kaysa sa kanila. Hindi, Redbird. Sa paningin ng boss na ito, iyan ay 1,000 libreng lakas paggawa. Iyan ang paunang puhunan ng ating grupo ng pamilyang Lee na papalipad. Black Shark, anong ikinatatakot mo? Ang tabak na ito, kahit ang mga opisyal na kawal ay kayang putulin. Natakot ka ba sa mga hampas lupang may dalang sirang tansong kaldero at kalbong bakal?
Ay, ipapakita ko ang tapat kong loob sa boss. Tama ang sabi ni boss, isa ang labanan, isa ang tama. Ipapakita ko ang tapat kong loob sa boss. Tapat at tapat sa may-ari. Ang galing, si Redbird talaga ang taas ng tingin sa sarili. Siguradong pipiliin niya ang baybaying mababaw sa timog natin. Direktang dumaong, dito na ang libingan nila. Lahat, sumunod sa utos. Pumasok sa unang antas ng estado ng labanan. Sa unahan na natin ang isla ng Suigu. Tama ang sabi ni Qian Dafu na matabang lalaki. Talagang may usok sa islang ito. Mukhang may nagpipino ng dagta o gumagawa ng asin. Ang galing ng Diyos na espada ng Shui Hualiang. Yung palaboy na tinatawag na Lifan, may dating din pala. Kaya niya palang sakupin ang basurang si Black Shark. Hahaha mga kapatid, sumugod kayo, ang mga iyon at ang bakal nilang mga tabak ay atin lahat. Ala, eh. Haha, tiyak na paurong sila sa mga lungga nila. Mga kapatid, hulihin natin sila. Yali ang paa ko. Ay, isidi, ang puwit ko, ang binti ko. Hinugot ni Black Shark ang mga banga nating puno ng apog. Durugin ninyo ng todo. Patayin sila. Ang hapdi ng mga mata ko. Dapat lang, dapat lang. Ano ba itong klaseng mahika? Lifan, lulurayin kita. Boss, umurong na tayo. May mga diwata raw na nagbabantay sa islang ito. Umurong ng ano? Mga kapatid, yung maputing mukhang iyon, wala namang alam. Puro palihim at pandarayang pakulo lang. Malalim ang kapit ng bapor natin sa tubig. Iparada ninyong mababa ang bangka. Lahat, sumugod kasama ako. Ayoko nang maniwala. Ay naku, personal pang umaksyon si Redbird. Mukhang hindi siya sumipot sa klasiko sa kimika. Wangke, swerte. Ihanda mo ang mga latang langis ng panggatong na galing sa silangang dagat. Targetin ninyo ang flagship ni Redbird at paulanan ng suntok. Ang tao, unahin munang sagasaan ang kabayo at pagkatapos ang tulisan. Mabilis, sunugin muna natin ang bahay ni Wang Laozi. Buhos. Bilisan, gamitin ang mga sulo. Kuya, hindi pa ako nakakapagpalaso. Wag na sa daming salita, doon ka lang tumingin. Nasusunog na, boss. Lifan, papatayin kita. Bangga pa ng bangga. Sino ba ang sumaksak sa kanya? May gantimpalang 100 tael ng pilak sa makapapatay. Sa wakas, dumating na. Black Shark. Ang pangkat mo sa seguridad. Sanayin sa loob ng 1,000 araw. Gamitin lang sa isang sandali. Lahat ng kawani ng seguridad sumunod sa utos. Ngayon, ipapakita ko sa mga piratang ito kung ano ang ibig sabihin ng pisikal na atake. Puksa. Oh. Ala, eh. Lily Daozu.
Suko na ako, Redbird, susuko na ako. Nakikiusap ako kay Lida Ozhu, bigyan mo ako ng isang buhay na daan. Handa kong ibigay sa inyo ang lahat ng kayamanan ko. Handa akong isama ang mga kapatid ko para maglingkod sa inyo at maging mga kabayo at baka ninyo. Maging baka at kabayo. Redbird, mali ang sinabi mo. Sa islang ito, wala kang ang karapatang maging baka at kabayo. Pinakagat ko ng malaking tinapay si Kiandafu. Pagkalipas ng kalahating taon, babalik siya na may dalang pagkain at mga pampasabog para hanapin ako. Pero alam ko rin, ang negosyanteng tulad ni Kiandafu, sa daan papunta sa isla ng Suigu, tiyak na nakasalubong na niya ang maraming barkong pangkalakalan. At marahil, matagal na niyang narinig ang balita tungkol sa mga batong may niebe sa isla ng Suigu. Ipinasa na sa iyo, si Redbird. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Kaya matagal ko na kayong hinihintay. Yung 200 tauhan mo, tanggap ko na sila sa team. Sila ang magiging pinakamagaling na manggagawa ng list group. Ha! Boss, jackpot tayo ngayon. Hindi lang tayo nakahuli ng mahigit 200 na tao. May dala pa tayong 3 malalaking barko. Sabihan mo tong mga baguhan. Simula ngayon, empleyado na sila ng grupo ng pamilyang Li. Boss Lao Tai. Papasamahin ko ang mga tauhan para ipunin lahat ng mga scrap metal ng mga piratang yan. Tipunin niyo lahat, at tunawin muli. Gusto kong gawin mong matibay na armor plate at sumpa battering ram. Ang bagong tunaw na bakal natin. Boss, marunong akong gumawa ng sandata. Pero para saan naman tong mga plate na to? Siyempre, para upgrade ang ating mga barko. Gagawin ko silang pinakamabangis na warship sa dagat. Ayun. Kuya, ang hirap naman pala nitong si Redbird. Kahit isang pirasong ginto, wala sa bodega niya. Puro amag na palay at beans ang laman. Wala kang alam. Sa utak mo, puro pagkain at tulog lang ang laman. Basta hindi pa tuluyang bulok ang mga butong to. Pwede pa itong gawing binhi. Binhi, kuya, puro bato at buhangin lang ang isla natin. Ano naman ang tutubo rito? Basta nandito ako. Kahit sa bitak ng bato, kaya kong magpatubo ng ginto. Tio, Liwen, I activate agad ang Departamento ng Agrikultura para sa plano ng supply ng pagkain sa dagat. Huwag ninyong hayaang nakatunga nga ang mga baguhan. Hoy, hindi ba kayo nakakain? Saan napunta ang lakas nyo noong namamangka kayo? Ihalo nyo yan sa hukay para maging pataba. Ikalat ang pataba, itanim ang binhi at diligan. May tumubo na, kuya. Totoong may tumubo na. Grabe, ang tataba ng lupa mo, Lifan. Boss, bagamat matibay ang katawan ng 3 barkong ito, sunog naman ang mga dulo dahil sa fire trap natin. Kung lalayag tayo sa malakas na agalon, baka magkahiwalay-hiwalay ang mga kahoy nito. Maghiwa-hiwalay, wala sa diksyonaryo ko ang salitang yan. Lao Tai, kunin mo lahat ng bakal na ginawa mo sa blast furnace nitong mga nakaraang araw. Ilabas mo lahat iyan. Gagawa tayong armor para sa 3 barkong ito. Gamitin mo ang mga pako para ikabit ito sa gilid ng barko. Kapag mayroon na nito, ang mga barko ng List Group ay kayang-kaya ng bumangga at lumuray ng kahit anong barko ng piratang haharang sa atin. Pero ang kahoy na barko, madaling masunog, boss. Gawin mong manipis na bakal ang bawat parte. Balutin mo ang buong barko sa itaas ng waterline. Boss, ang ganda ng disenyong to pero ang hirap hilahin ang tali nito. Kahit 10 lalaki, hindi ito mababanat. Gamitan mo ng pulley. Grabe ang galing mo talaga, boss. Kahit submarine, kayang lubugin nito. Huwag kang maingay, pagtatanggol lang ang atin dito. Ayos na ang mga barko. Ihanda na ang unang batch ng kargamento. Oh, ama, tiyo.
Sa inyo ko na pinapaubaya ang base. Huwag kayong mag-atubili kapag may problema. Mag-ingat kayo sa pagpunta sa Jiangnan. Tayo ay mga ipinatapon sa malayo. Basta huwag kayong matakot sa mga opisyal. Dapat ay matigas ang inyong paninindigan. Tayo ang magtatakda ng mga batas natin. Itaas ang layag, tayo na. Patungo na tayo sa Jiangnan.